Holy Spirit, fill my heart with joy. Come to me, Holy Spirit, fill my heart with love. Come to me, Spirit, fill my life with joy. Palakpakan natin. Ang inyong pinapalakpakan, hindi po artista. Ang inyong pinapalakpakan, hindi basketballista. Ang inyong pinapalakpakan, hindi boksingero. Diyos. Ang Diyos ang ating pinapalakpakan. Come on, give Him praise. Give Him glory. Give Him honor. Give Him thanks. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Yung awit na yun ay inireveal ng Diyos sa akin nung ako'y nasa Dubai. Kasi wala po tayo magagawa without Him. Kung wala siya sa ating, lalo na yung wisdom, yung power, yung joy, and most especially, kung ano yung ginagawa natin, it must be founded in love, pag-ibig. Sabi nga ni St. Paul sa 1 Corinthians 13, nasa atin man yung lahat ng gift. Magawa man natin ang lahat. Kung wala naman tayong pag-ibig, para lang tayong pag-ingaw na umaalingaw. Kaya kayo nire-rebuke namin dahil mahal namin kayo. At hindi dapat na mga ugali natin ay nakikitang pangit. Dahil kung hindi namin kayo pagsasabihan sa pamamagitan ng formation na ito, ay kami mga walang kwentang leader. Kami mga walang kwentang mga lingkod. Kung hindi namin kayo pagsasabihan o i-rebuke. Amen? Nung si David po ay i-rebuke ni Prophet Nathan, nakikita niyo po, umiyak si David. Dahil pag pinagsasabihan ka ng mister mo, ibig sabihin, mahal na mahal ka na. Pinagsasabihan kayo namin, mga lingkod, dahil itinuring namin kayo mga anak namin. Hindi namin kayo itinuring na mga apo namin sapagkat kami bata pa. At hindi nyo kami pwedeng tawagin lolo nyo. Itinuring namin kayong aming mga anak. At kami bilang magulang nyo sa espiritual ay pinagsasabihan kayo upang pagdating ni Jesus, kayo'y qualified na qualified sa pagharap sa Panginoon. Grabe. Grabe. Grabe! Amen! Kaya nung nasa Dubai, yung awit na yun ni-reveal ng Holy Spirit. It is a composition ng Espiritu Santo through Brother Rex. Holy Spirit filled. If you are filled with the Holy Spirit, you will used by the Lord with all His power, with all His anointing. Purihin siya. Sabi ng Bible, sabihin nyo, steward. Pwede na kayong maupo. O bago maupo, ito ang salita ng Diyos. Luke chapter 19, the parable of the Lord Jesus Christ. Sabi po rito, Luke chapter 19, verse 11, following verses. Pakinggan niyo po ito kung kayo may Bible. Sabi ng Bible, while they were listening to this, nakikinig ba kayo? Sabi ng Panginoon, while they were listening to this, He went on to tell them a parable. Because
he was near Jerusalem, and the people thought that the kingdom of God was going to appear at once. He said, a man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called 10 of his servants and gave them 10 minas. Put this money to work, he said, until I come back. But his subject hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. He was made king, however, and returned home. Then he sent for the servants to whom he had given the money in order to find out what they had gained with it. The first one came and said, Sir, your minas has earned 10 more. Well done, my good servant. His master replied, because you have been trustworthy in a very small matter, take charge of 10 cities. The second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. His master answered, you take charge of 5 cities. Then another servant came and said, Sir, here is your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put in and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words. You wicked servant, you know that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow. Why then didn't you put my money on deposit, so that when I came back, I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, take this mina away from him and give it to the one who has 10 minas. Sir, they said, he already has 10. He replied, I tell you that to everyone who has more will be given. But as for the one who has nothing, even what he was will be taken away. Purihin po natin ang Panginoon. Okay, pwede na kayong maupo sa napakagandang presensya ng Diyos. Naintindihan po ba natin yung binasa ko? Naintindihan po natin yung binasa ko? Sino nakaintindi? Taas ang kamay. Ay, kukunti. English kasi, ano? English kasi yung binasa ko. Kaya nga po sabi ko is subaybayan nyo sa Biblia nyo. So, yung aking binasa, yung parable of the sower. Yung parable po ng Panginoon, hindi sower, no? Parable of, ano sabi ron? The parable of the 10 minas. Yung pong minas ay yung pong ginto, sa ibang translation, money. Pero kung spiritual po ang pag-uusapan, it is your talent or your gift na binigay ng Diyos sa atin. All of us are gifted. Lahat po tayo binigyan ng Panginoon ng kakayahan, ability, and God gave us gifts. Binigyan tayo po ng skills. Lahat po yan. Wala pong tao na walang kaalaman. Dahil nilikha ng Diyos ang tao, kagaya niya, perfect, walang kapintasan. Kaya pinagkatiwala ng Panginoon. So, yung may-ari ng ubasan, nakikita po natin, aalis siya, tapos naglagay siya ng katiwala.
na maging katiwa, ayaw nila maging, ano yun, hari ba yun, nakalagay doon? King. Ayaw nila. Ayaw nilang tanggapin. So, yung mga pinagkatiwalaan, binigyan ng kanya-kanya, may 10, may 5, may 2. 1,000. 1 talent. Oh, ano, 1 yata. 2 talent. Ha? 5. Pero pag sa other Darating translation, na upuan. ang translation no, 10,000, 5,000, 1,000. Doon sa Tagalog. Yun po yung mga binigay sa atin ng Diyos na mga talent, or gifts, the gift of the Holy Spirit that God. So nakita niya yung puno ng higos. Mayabong na mayabong ang dahon. Ibig sabihin, katulad ng isang taong manggagawa ng Diyos, gifted, matindi, good leader, maganda ang kanyang ginagawa, naka-uniform, lahat, okay na okay sa kanya. Pero, nakita ng Panginoon, yung puno ng higos, punong-punungan ng dahon, pero wala namang bunga. Kaya ang ginawa ng Panginoon, tinuro yun. At sinumpa. Sabi ng Panginoon, wala ngayon, hindi na mapapakinabangan yun. Abay, pagdating ng hapon, nakita ng mga alagad, patay na yung higos. Wala na. Kung tayo kaya yung puno ng higos at walang bunga, payag kayong biglang mamatay. Sinong ayaw? Namatay yung puno ng higos, tinuro ng Panginoon. O muna kayo, hindi ka lang pwede pakinabangan kasi wala kang bunga. Sabi ni brother, walang utak. Gifted, ibig sabihin, yung leaves, nagre-represent sa gift. Napakahusay. Maaaring kami mga preacher, napakahusay mag-preach. Most requested preacher. Ay, pero yung ugali naman namin, hindi na bago. May asawa na ako, halimbawa, naliligaw pa ako. Patay ka dyan. Ayun, naka-lipstick at nagkakaroon ng lipstick yung ako. Sino kaya yung sa inyo naka-lipstick ng ganito? Baka mamaya pagdating ko roon sa bahay, sabi ng wife ko, may lipstick yung iyong kamit. Ay, hindi naman po ganun ang aking wife, hindi naman na siya naninita. Kahit makakita pa yan ng underwear sa aking bag. Hindi po naninita yung wife ko ng gano'n. Kakaiba. Ibang-iba talaga. So, ganun po yung nagmamature na Kristiyano. Pero yung hindi nagmamature na Kristiyano, boom! Pagdating ng bahay, para may gera lagi. Hindi sa gawain. Diba? Ang husay! Ang gagaling! Maglingkod! Pero yung ugali, walang bunga, mabunganga. Wala yung bunga, mabunganga. Workers, wake up. Hindi na gusto ng Diyos. Kaya may formation. Kaya may formation. Kailangan tayo magbago. Nagpa-flashback pa yung kahapon eh. Halata ko yung palang Ako, kanina pa ako nag-o-observe, marami pang wala rito. Ako namumuna para naman matuto sila, kaya pinupuna ko. Hindi ko pinupuna dahil ayaw ko sa kanila. No! Pinupuna ko yung mga ganon dahil ayaw kong manatili silang ganyan. May mga contact person, wala pa rito hanggang ngayon. Mga working committee na hanggang ngayon wala pa rito. Pero narinig nila yung announcement, di ba?
tayo mag-i-start. Lahat. Why? Bakit? Sapagkat ang lahat ng DLPM o Vicariate meeting bawal na sa area sa diocese na gagawin. From 9 to 12. Para kayong lahat ay nandito na. Yun ang pinagmitingan namin. Bawal na sa area. Bakit? Baka kayo'y masyado ng ma-expenses. Kasi pag pumunta si Brother X, ay, si Brother X, kailangan tayo mag-share-share, mag-ambagan tayo kasi yung love offering. Yun ang nasa isip niyo eh. Pag dumalaw kami mga elders o mga ano sa inyong area, nalilito kayo. Pati yung alkansya nyo, binasag nyo na. Masabi lang na mayroon kayong ibibigay. O di ba? Purihin si Lord. Amen! Kaya sinasanay po kayo. Para yung mga DIC, ang kanilang gagawin na lang pag sa susunod ay puro implementation ng mga programs tulad ng mga CLSS, group seminars at mga lahat para lalo pa kayong lumago. Yung bang magkaroon ng group, hindi lang yung buhok na nakikitang may group na dahil pumuti. Kailangan may group ang espiritual na buhay ng mga lingkod ng Diyos. Halata mo yung sa palakpak. Akala niyo, kung ako'y tumatawa, binibiro ko kayo. Alam mo, walang lingkod ng Diyos na hindi nagsasabi ng totoo. Totoo po yung sinasabi ko. So, nakikita niyo po, mahalaga po yung fruit at mahalaga yung gift. Nakailangan po yun ay inseparable. Hindi pwedeng paghiwalayin. Kailangan magkasama po yung fruit, magkasama po yung gift, at sa pamagitan ng inyong paglilingkod, nakabatay sa gift nyo ang inyong paglilingkod sa Diyos. At kung tayo pinagkatiwalaan ng Panginoon, mga kapatid, sa ating binasang gospel, nagtuturo ang Panginoon ng stewardship. Stewardship. Ginamit niya ang parable na ito para i-emphasize niya o bigyan ng diin yung responsibility. Halimbawa, responsibility ng gospel choir na hanggang ngayon yung mga matatagal na wala pa hanggang ngayon. Pero may utak naman sila, narinig nila yung announcement, pero hanggang ngayon wala pa sila. Yung mga dating mga gospel choir. Di ba? Wala pa yung iba. Nasaan sila? Yung ibang workcom, wala pa rin. At yun ang unting-unting gusto ng Panginoon. Mamol tayo lahat. Mabago. Tumatahimik. Little by little every day. Upang pagbalik ng Panginoon, hindi ka Tumatahimik eh. kundi ikaw ay Tumatahimik na ako. welcome. My faithful servant, kita ng Diyos. Kamay, kamay, kamay. Para masaya naman. Nakita ko dito, mga nagpakasimangot eh. O sa Tagalog, Sabi ko, nakita ko dito, nagpakasimangot. Ayaw kumaway. Makita mo masaya. 5,000 sa Tagalog doon. Pero Kaway, para makita masaya. Hindi yun nakasimangot. Yung Tagalog version, ako. Dahil kayo po ay gumagapas, mahigpit po kayo, gumagapas, umaalis, hindi nyo hinasin. Okay ba kayo dyan? Tumawa naman kayo, hindi nakasimangot oh. At ibinangon ko po sa lupa. Tagali. Yung hari. Tawa, tawa, tawa. Alam mo pala, Nakasimangot. Kita ko nakasimangot. umaalis, hindi ko hinasikan. Eh bakit hindi mo idiniposito sa bangko? Bakit hindi mo inilagay sa disciple livelihood
cooperative. Then mga Panginoon, after po siya na tayo po'y sumagana, sabi ng Panginoon, bakit hindi mo i-deposito sa bangko? Upang kung aking pagkabalik ay mayroon na akong makuhang interest. Anong ibig sabihin nun? Yun yung mga servant of God na walang pakialam. Binigyan ng Panginoon ng position, binigyan ng Panginoon ng responsibility, pero walang ginagawa doon sa kanilang tungkulin. Natutulog kahit sa formation, tulog na tulog. Dad, nakikita ko dito, nagpakasimangot na oh. Ayaw tumawa. Alatas na palakpakan mo. Sabi ko, nakikita ko dito, nagpakasimangot na oh. Magiging Ayaw mature pa tumawa. mga mamumunga. Eh mananatiling puro bunganga. Eh kasi hindi naman nakikinig. Eh kasi hindi naman isinaayos yung kanyang responsibility. Hindi naman ginampanan. Hindi naman sumunod. Sabi ng DIC, ganito ang gagawin niyo. Hindi naman sumunod. Sabi ng DIC, ganito ang gagawin natin. Hindi naman sumunod. Ba't naiyak ka na agad, sister? Alam mo yung mga anak ko, kapag pinagsasabihan ko, minsan umiiyak. Nahihimik na umiiyak. Oh, sabi ko, bakit ka umiiyak na ganyan? Bakit? Naalala mo, mali yung ginawa mo? Yun ang nais ng Panginoon, that we need to realize na mali yung ating ginagawa minsan. Kailangan itumbak, itama, ituwid upang di tayo maging accountable doon sa ating maling mga ginagawa. Halata naman yun sa palakpak talaga eh. Pero tingnan niyo po yung 1,000, yung 5,000 at saka yung 10,000. Nung mabalik, sinabmit, naging double your money. Yung 10,000 naging 20. double. Yung 10 naging 20. Yung 5 naging 10. Yung 1,000, zero interest. Wala. Yun yung mga workers na laging tulog, laging absent, laging reklamador, laging ang nasa isip lang magpatina ng buhok. Purihin si Lord! Hallelujah! Pati ba naman Tina, binalatan mo na. Hira kasi. Bakit hindi mo nilagay sa bangko? Pati Tina, pinagkakalaman mo na. Di sana yung tumubo yun at di sana. Kaya ano sabi, kunin yung 1,000 at ibigay doon sa may 10,000 na interest. Abay, nagreklamo. Ganun yung mga lingkod na reklamador. Nagreklamo. Bakit naman po mayroon lang po siyang 10,000? Bakit po sinibigay? Sabi ng Panginoon, yung mayroon, bibigyan pa. Yung wala, kahit yung nasa kanya pa, ay kukunin pa at ibibigay doon sa mayroon na. Bakit? Pinapahalaga ng Panginoon, yung binigay na gift sa atin, ay kailangan gamitin mo. Pag yan ay hindi mo ginamit, mawawala sa iyo yan. Kukunin ng Diyos. Use your gift. Use your talent. Use your skills. For the glory of God. Purihin ang Panginoon. I've been entrusted to one. Mga pinagkati
O pwede bang ipautang yun? Hindi! Bakit? That is entrusted money, not yours. It is money of El Shaddai. Ang inyong mga fund sa inyong mga chapters, hindi sa inyo yan. That is for the Lord. Pag-aari ng Diyos, hindi nyo pag-aari. That is entrusted money. Entrusted, ibig sabihin, hindi nagkatiwala lang sa inyo. At yun ay para gamitin sa ministeryo ng Diyos, hindi para sa personal interest. Hindi yan para gastusin kung kaninong magagawa dahil nanipid. That is a fund to sustain yung mga expenses ng ministry. Iyon ang purpose. Hindi para ipagpagawa mo ng bahay. Hindi para ipagpa-repair ng comfort room mo dahil bumagsak. Hindi para ipahiram kung kani-kanino. Hindi para ipautang. Hindi para patubuan ng 5-6. Hindi para gastusin sa kung anong bagay. Yan ang purpose. Kaya sabi ng stewardship, the careful use, control, and management of the possession. Yung mga pinagkatiwala sa inyo, not only your position, kundi yung mga ikaw ay pinagkatiwalaan, ikaw ang may hawak ng mga kayamanan ni El Shaddai. Ipinagkatiwala sa secretary, treasurer kayo, saan man chapter, dapat katiwala ka. Hindi yung bibidruhin mo at gagastusin mo kung saan. Ba't gano'n ang tingin mo sa akin? Purihin si Lord. Purihin si Lord. Amen. Amen. So nalaman niyo na kung anong purpose doon. At ang mga pinagkatiwalaan ng Diyos na mga manggagawa, hindi po nandaraya. Ano ibig sabihin? Alam niyo, yung ating pong Omnibus Code, ang patakaran dyan, total gross collection. Halimbawa, sa prayer meeting, kayo ang workers doon, pinagkatiwalaan kayo. All of you are stewards there. Pagkatapos, total collection. Gross. Kung yun ay chapter, 40% para sa Amor Solo, 30% para sa parish, 30% para sa chapter. Hindi muna babawasin yung expenses. Kailangan gross. Pag hindi nyo ginagawa yon at binabawas nyo muna, lahat kayo'y nagkakasala dahil di kayo tumutupad sa tungkulin iniatag sa inyo ng Diyos. Dinadaya nyo ang parokya, dinadaya nyo ang Amor Solo, dinadaya nyo ang Diyos kapag ginagawa nyo ang ganung bagay. Di ba, Terex, kasi wala naman kami iyapapulo. Wala kami pag-apulo. Wala kami pag-apulo. Ay, kung ano nandun? Puntahin nyo. At kung kayo walang pang-abuno, manalangin kayo. Dahil sinabi ng Diyos, God will supply all our needs according to your riches and glory in Christ our Lord. And you know, brothers and sisters, kung bakit nagigipit ang isang chapters or prayer meeting? Dahil sa ginagawang unfaithfulness to God. Tingnan niyo yung mga chapters na faithful sa Diyos na ginagawa ang tama, pinagpapala. Lumalago ang ministeryo, dumadami ang attenders, kaya pati connection lumalago dahil walang ginagawang taliwas. Ang ginagawa nila ay kalugod-lugod sa Diyos, kaya naman sila ay sinasamahan ng Diyos. Pero yung mga chapters na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, lalong paunti ng paunti yung attendees. Bakit?
ay mga unfaithful yung mga gumagawa, hindi tapat, hindi mabuting katiwala. Kaya ngayon sinasabi ko, maging mabuti na kayong katiwalaan. Dahil pati personal natin ay maaapektuhan pag bigla tayong namatay, impyerno ang ating patutunguhan. Dahil mga sinungaling tayo. Di ba? Revelation chapter 21 verse 12. Basa ito. Nakinig kayo, mga manggagawa. Revelation chapter Asa yung off ito? 21 verse 12. Yung pula? Sabi ng Bible, but the copperly. Revelation chapter 6, inaya yung koleksyon. Sa gitna. Ay, gitna. Pinagbitingan nila, brother Deng, brother, mga kapatid, hindi kayo magbibiting tayo. Nasusure tayo lagi, sabi nila. So ano gagawin? Gawin natin para hindi tayo magipid. Bawasin muna natin yung expenses natin. Pagkatapos natin, idibay-dibay. Pinagkasunduan. Ganun ang naganap kay Ananias at Sapphira sa Acts chapter 5. Kaya sabi ni San Pedro, nang sila'y tumating na mag-asawa na uuna si Sapphira na mukhang pera. Yung asawa ni Ananias. At ang sabi ni San Pedro, iyan nga ba talaga ang pinagbilhan ng inyong lupa? Pinagkasunduan nyo, ibibigay nyo lahat yan sa ministeryo ng Diyos. Yan nga ba? Nagsinungaling si Sapphira at sabi, yan nga po lahat. Alam nyo, yung pagsasabi niya na yan nga po lahat, biglang bumagsak siya, patay. Hindi pa dumarating ang kanyang asawa na ilibing na si Sapphira doon sa likod ng bahay na kailang pinagtitipunan. Patay! Kumaksak bigla. Alam nyo, nakakatakot po yung mga tao nagsisinungaling, kakabakaba lagi. Kakabakaba ang puso at nagiging dahilan ng sakit sa puso yan. O totoo po, pag ang tao'y sinungaling, kakabakaba lagi, lalo na yung mga mister na nagsisinungaling sa asawa, laging kakabakaba, kaya nagiging dahilan ng sakit sa puso. Kakabakaba kasi sa misis, kakabakaba. At kayo rin ganun, kapag kayo nagsisinungaling, kakabakaba kayo dahil bakit? Iniisip natin baka mabuko ang kasinungalingan natin. Kaya pag nabuko na yun, ako, yan ang pinagmumula ng sakit sa puso. Dahil pagkakabakaba ka lagi, hindi ka mapagkatulog, alala, balisang-balisa. Balisa sa lahat ng bagay. Sabi doon sa Gospel this coming Sunday, yan ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos. Ang kinahuhumalingan ng mga taong walang pananalig sa Diyos, yung mangupi, mandaya, maging sa gobyerno, nananapoles. Kaya yun, nagdadaya minsan tayo. Pag tayo nagdadaya, hindi tayo mapapakali. Hanggang sa dumating ang panahon, mapupunta tayo ng impyerno. Remember ako this keyword, ang mabuting katiwalang lingkod ng Panginoon, lahat ng kanyang ginagawa ay kalugod-lugod sa Diyos. E wag kayo mandadaya ng inyong mga koleksyon! Kahit anniversary pa! Tingnan niyo po ang policy natin sa ating omnibus code. Dito po nakasulat, all collection, maging sa anniversary halimbawa, nagkaroon kayo ng Mass and Healing Rally anniversary. Sabi ng Bible, page 52. Sabi dito po sa ating omnibus code, all financial support generated through love offerings and donation. Kasama ang donation, hindi nyo dapat gawing pundo nyo ang donasyon. Hindi nyo pwedeng i-record sa inyong record. Dapat yan ay sasama-samahin total, gross collection, then divide in right percentage. Hindi yung kakanyahin nyo dahil sinabi nyo donation sa inyo. Sabi ng ating omnibus code, all financial support generated through love offerings and donations during prayer meetings, seminars, and mass and healing rallies shall be accounted for in the presence of the local parish priest or his representative, and shall be disbursed as follows: 40% for
the Amor Solo office, 30% for the chapter or parish, and 30% for the chapter. Kung prayer group or cell group, 30% for Amor Solo, and then 40% for chapter, and 30% for the parish. So makikita po natin yun. Ngayon, kung tayo unfaithful, hindi tayo mabuting katiwala at ginagawa niyan, mula pa noon halimbawa hanggang ngayon, nagkakasala tayo. At kung tayo nagkakasala, saan ang patutunguhan mo? Saan ang patutunguhan natin? Umpisa ngayon, maging mabuti na tayong katiwala para hindi tayo kakaba-kaba at biglang mamatay ay diretso sa langit, hindi mapunta sa impyerno. Si Brother Rex, paano yun? Nahihirapan kami, wala po kami source of income para to sustain the prayer meeting. Kaya nga tuturuan namin kayo doon sa ating livelihood. Maraming chapters na po ang gumagawa ng ganon sa iba't iba, na instead na bumili sila sa mga iba't ibang mga paninda, dapat po kayo na mismo dapat mag-sustain at mag-support sa inyong mga attendees para yung pangailangan nila sa inyo na bibilhin. Nangangailangan ng tubig, andyan ang Agua Evelina dahil ang buhay ay mahalaga. Yun ang itinda nyo, purihin si Jesus.